Nako, yan ang problema natin dyan. State visit nitong si Marcos Jr. sa Japan. Duterte sinisigaw ng mga kababayan nating OFW. Dito sa video na to, balita natin. Linangaw daw ho ang state visit nitong si Marcos Jr. sa Japan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Net satisfaction rating nitong si Marcos Jr. Negative 15. Palakpakan ho tayo dyan mga kababayan. Wala kang dapat pasalamatan dyan kung hindi itong si Auntie Claire. Marcos Jr., utang mo kay Auntie Claire yung pagtaas na yan ng iyong net satisfaction rating. Yun nga lang negative, hindi positive. Pero at least tumaas pa din. From negative 3, ngayon negative 15 na. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Ito, yan o. Parang masaya pa nga siya. Yan o, papanoorin ho natin ang state visit, ang pagsisalita nitong si Marcos Jr. sa mga kababayan nating OFW sa Japan. Bago tayo magtungo dito sa presko na to ni Auntie Claire, na kung saan sa susunod na survey, sana makita natin yung negative 30 net satisfaction rating. Dahil talagang itong si Auntie Claire, nagagawa ho niya ng mahusay ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita nitong si Marcos Jr. Bangag. Base dito kay Amy Marcos. Palakpakan ho tayo mga kababayan. Congratulations para dito kay Auntie Claire. Keep going keep going. Tuloy-tuloy lang ang pagbuka ng bunganga mo. Kada buka ng bunganga, negative 1 yan para sa net satisfaction rating nito si Marcos Jr. Maraming salamat Auntie Claire. Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin ma-achieve yung ganyang katinding accomplishment sa estado ng pamumuno nitong si Marcos Jr. Kung paano tanggapin ng sambayan ng Pilipino itong si Marcos Jr. Mamaya ho tayo dito kay Auntie Claire, pakinggan ho muna natin ang mga kabalbalan nitong si Marcos Jr. sa kanyang pagsasalita sa ating mga kababayang Pilipino dyan sa bansang Japan. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Maraming salamat po. Talaga naman. Nako, talagang yung mga tao kitang-kitang pilit na pilit, di ba? Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, anak ng toka, kulang yung lugar na yan. Baka pati sa Kisame, merong tao kung sakali si Tatay Digong papasyal dyan. Pagka si Tatay Digong pumasyal sa isang bansa, ang mga OFW, yung gayang kalaking venue, kulang yan. Mga 10 kagaya niyan na kailangan. Tandaan ho natin mga kababayan, di naman ho pagkakaila na napakaraming Pilipinong nagtatrabaho sa Japan. Ngayon, pagkaya ganyan lang karaming nagpunta sa iyo, merong ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ho niyan mga kababayan negative 15 net satisfaction rating yan. yan. Tuloy! Pagka ganyan, mapapadala sa bisita ko rito sa inyo. Ibig sabihin, madami na yan. Pambira. Kalahati ho dyan kasama sa niya. Ang tag dito, aeroplano niya. Yung iba dyan, linipad pa, galing Pilipinas siguro. Ay, hindi pong linoloko niya na lang sarili niya. Alam niya naman, karamihan dyan, stop ng mga niya, stop ni ganito, stop ni ganyan. Hindi natin sinasabing walang OFW dyan. Pero kung atin titingnan mga kababayan, majority ng mga OFW, minumura yan si Marcos Jr. Sa social media, mainstream media, pag nakita pagmumukha niyan, sigurado, mura yung naabot niyan. Ngayon, dito ko, diskumpiyado pa nga ako Magkano na naman kaya ang ginastos ng sambayan ng Pilipino para makapagpakita ng ganyan karaming tao dyan sa meet and greet na yan. Meeting with Filipino community in Japan. Diskumpiyado na naman ako. Magkano na naman kaya ginastos natin dyan siya? Walang problema. Kailangan yan. Kailangan makita ng mga taga-suporta ni Marcos Jr. na nakabase sa Japan, OFW, dyan na nakatira, di ba? Pero ang problema ko kasi dito, iba yung sinasabi ng ating mga kababayan sa social media. Iba yung nakikita natin dito sa video na to. Napaka-init naman po ng salubong. Wow. Parang ang init sa Pilipinas ngayon. Ganon din ang natanggap kong salubong sa inyo. Itong dalawa na to, itong mag-asawa na to, lalakwatsa lang. May state visit pang nalalaman. Ang Petrang Garapata, gusto lang lumakwatsa sa Japan. Ang bira, pwede naman Punta na lang kayo dyan, gastusin nyo na lang yung pera nyo. By the way siya, medyo nag-lay low siya ngayon sa kaka-travel. Pinuna ko kasi siya mag-conserve ng energy, mag-conserve ng petrolyo. Ayun, private jet, papuntang Amerika. Diba? Nakipag-meeting kay Trump. Anak ng Petrang Garapata. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at sa kanyang pagpakilala.
ay papakulala ko rin po. Let me introduce some of the members of the cabinet that are here with me dahil marami tayong gagawin at marami tayong kakausapin, hindi lamang sa pamahalaan ng Japan, kung hindi pati na ang mga private sector na sana maging partner natin sa Pilipinas. Andito po, Agricultural Secretary, Secretary Kiko Laurel Jr., Hey, mga ka-jamming yan. Mga kakantahan sa Malacanang. Si Coca kayo, no? Pwede smile. Secretary Vince Dizon of the DPWH. Ayun, si Boy Turo. Pambihira. Boy Turo. Vince! Vice President na yan! Walang alam sabihin eh, kaya kailangan mahaba ang post. Para kunyari, mahaba ang kanyang pagsasalita. Mga 30 minutes yan, nakaganyan, nakatanga lang. Wala alam sabihin eh. Nakanda naman, Brad, nakanda naman yung teleprompter, huwag kang mag-alala, ha? Ano yan, kumanta ka kanina? Trade and industry. Anak ng toko, pati ba naman pagtawa, bulol din? Secretary Chris Roque. Si Chris Roque. Yan gusto ko yung ano yan, panga niyan, gaganyan ganyan. Gaganyan ganyan. Ang ating bago... Si DOJ Secretary, di mo sinama. Si Vida yun. Kalihim ng Department of Tourism. Palagay ko marami sa inyo ay may kilala sa kanya. Ang ating Secretary of Tourism, Secretary Maria Bernardita Angara Matay. Dita. Kailangan yan. Kasama sa rehearsal ho nila yan. Ang susunod kong ipapakilala, ito na po ang pinaka-overwork na Cabinet Secretary sa nakaraang ilang buwan. Hindi na po natutulog at walang ginawa. Ikaw ba natutulog? Sana lahat natutulog. Pamira, no? Paano kaya nila nagagawa yung ng tulog? No? Hindi pong maaga ka lang magising tapos marami kang ginawa. Yung pagdating ng mga bandang alas 9 ng gabi, yung antok na antok ka na. Pero sila kaya nilang walang tulog. Paano nila nagagawa yun? Ano yan? Super singhot ability? Pagkasinghot mo talagang lahat ng enerhiya sa mundo nakukuha mo. Ganun ba yun? Kung hindi ayusin ang sitwasyon sa Pilipinas tungkol sa enerhiya, ating Energy Secretary, Secretary Sharon Garin. Sharon Garin. Ay, walang tulog yan. Hindi talaga natutulog yan. Andito rin ang Secretary ng DOTR, Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Yan, Giovanni. Kahit hindi kilala, palakpak lang tayo. Kailangan yan. Ang Mandatory kalihim clap naman yan. ng Department of Migrant Workers. Ito, Ano ko nang tawa? Kung di kayo papalakpak, ano pang ginagawa nyo dyan? Hindi na dapat kayo sumali dyan. Palakpak lang. Kahit tawagin pa ni Marcos Jr. Lisa Araneta Marcos, palakpak lang ng palakpak. ang department na ginawa para sa lahat ng mga Pilipino na namumuhay, nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak. Dak. Hans Dakdak. At ang susunod naman ay ang isang cabinet secretary na siyang namumuno ng ating economic planning. Ito po ang Anak ng tawa. Economic planning, puro planning ang nangyari. Walang economic. Economic planning. Ang nangyari, puro tayo planning. Walang economic. Department of Yan yung Development. Our Economic Planning and Development Secretary, Secretary Arce Balisacan. Ay, si Bagsakan, anak ng toko, walang kwenta to. Puro forma to. Nagitim na lang sa planning ito. Ito, nagitim na lang sa planning. Walang economics. Ang bira, oh. Ang labo. Bayan. Ang PISO, Communications Secretary, Secretary Dave Gomez. Ay, kailangan si Dave dyan. Oh.
Oh, ano si Dave? Oh. Wala bang ano dyan, stop si Dave? Sayang din naman. Okay yan, okay yan. Our National Security Advisor, where is Ed Oban Jr.? Wala na si Anyo. Ay, nag-visa na pala si Anyo. Tapos na pala si Anyo. Nok muna lang. Babatiin ko rin siyempre ang ating butihing ambasador na Ginagaya ko lang, nangangawit ka eh. matagal ko na pong kaibigan. Ambassador. Matagal mo na rin kasing hutan. Panga. Sinama na rin niya yung kanyang better half. Oh, yeah. Nandito rin si Isabela Governor Rod Albano. Oh, Albano, si Albano. Nakijangkit. Nag-junket, oh. Nag-isawin. Ano nakakataw doon sa nag-junket? Representative Maria Rachel Arenas. Salita ka na. Bati ba? Ang daming post. Ang daming kaartehan. Sabihin mo isa-isa. Si tatay dito ganito lang. Oh, si ganito, si ganyan. Ay, ako 75 lang, pero trabahante ko silang lahat. Ganun, biskar. Wala ka bang ganun banat? Hindi ka kasi nakapagtapos. Yun ang problema. Wala kang maibibitang grado kasi hindi ka nagtapos. Oh, di ba? Oh. Uy, baka ikaw pa yan. Binabanata mong ganyan. Hindi nakapagtapos naman tayo kahit paano. Di ba? Kahit ano lang, 75 lang nakapagtapos tayo. Oh. Kaya pwede natin banatan to kasi di naman nga naman nagtapos eh. Oh. Pabatiin po natin ang ating First Lady. First Lady. Kinigilin. Oh, siya yung ano. Behind the scene. Pero, ganon. Grabe. Kailangan taas nyo pa para magmukhang madami. Ang tawa kung ganyan lang yung ano, di, ilan lang kayo dyan? Oh, 300? Pambira. Secretary Dave, anong nangyayari dito? Yung optics natin, hindi magiging epektibo pag gaganyan tayo, ha? Ayusin natin yung optics. Optics ang importante dito. Yung mga watawat damihan. Yung mga tao patayuin para medyo kumapal yung bandang likod. Dito, yan. Shake Dave, paging Shake Dave. Ang konti ng ng crowd, isang kwarto lang ata to. Madami pa ang mga tao pagka mayroong rigo doon sa Senado. Ano nangyayari dito, Shake Dave? Wala bang pondo? Sinasabi ko. Ang aking mga kasama sa pamahalaan. Pambira, magtatatlong oras na tayo dito, puro pa rin, bati pa rin. Wala ka nang ginawa, kundi magbati dyan, bumati dyan. Darangan. Oh. Lalo na. Ayun na, yung teleprompter, umiikot na. Ika nga yung makinarya, gumagana na. Pwede na, okay? Tuloy mo. Pagsulong ng Ay, by the way, kapakanan. may balita ko, nagpa-viral daw yung flip-top ngayon, no? Yung M-site. Yung dating DDS, ngayon daw bumabanat siya. Lahat papasukin para labanan ng mga Duterte ngayong mga panahon na to. Tandaan nyo mga kababayan, sa daming pera ng mga kalaban, kahit anong patimpala, kahit anong pinaglalabanan ngayong mga panahon na to. At trending, syempre DDS eh. May views dyan eh. Kayo naman, para ngayon lang tayo sa social media. Bakit nila sinama yung mga DDS sa battle rap na yan? Kasi nga mabenta, papanuurin. Wala na atang nanonood sa kanila eh. Wala na ba? Ganun, wala na. Kaya kailangan ng pumasok sa politika. Wala na problema. Sa atin naman lahat yung politika na yan, di lang naman sa mga political vlogger. Kung gusto palsukan ng flip-top para magka-views, wala problema. Okay yan, good job. Kung kumita si M-Site dyan, edi good for you, Brad. Wag kami. Hindi nyo kami madadaan sa mga kabalbalan nyo na yan. At proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan. Yan. Gayon din sa komersyo at sa kalakalan, tanggulang pambansa at pangrehiyon at marami pang iba. Napapanahon din ang ating pagbisita dito. Nakato ko ang teleprompter na yan. Every time na lang na magsasalita itong si Bangag, sabi ni Aimee, talagang umuusok ko yung teleprompter na yan, naaawa na ako. Mula nung umupo siya sa kanyang sa Malacanang hanggang ngayong mga panahon na ito, teleprompter na yan, walang tigil sa pag-ikot.
paglabas ng mga sasabihin niya, hindi kayang mag-isip ng diretso. Pag pinagsalita siya ng walang teleprompter, kagalamano, diba? Yun ang sasabihin niya, kaya kailangan meron siyang binabasa. Yung problema, pagka di umano addict, sabi ni Senator Amy, di ba? Yung mga sintomas, di ko alam. Di naman ako addict eh. Di ba? Di ko tayo, ulburon, di ko tayo nagaganyan. Nakakasira ng ulo yan. Base sa inyong nakikita mga kababayan, di pa naman ho ako nagbabasa ng teleprompter dito. Lato, impromptu tayo. Di pa naman ho tayo nauutal at yung panga natin ini-enforce ni ko ho yung panga ni Marcos Jr. Kung gaano kalikot ang panga niya, kaya ko sabayin niya. Yun nga lang, nangangalay tayo, siya hindi. Sanay. Dahil ngayong taon ay ipinagdidiwang natin ang ika-70 anibersaryo ng normalisasyon ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Yan. Angkop sa makasaysayang kaganapang ito, ang temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities. Sapagkat ito ay sumasailalim at sumasalamin sa ating mga hangarin at nagkakaisang layunin para sa kinabukasan ng ating dalawang bansa. Yan. Nitong Walang kwenta. Punta na tayo kay Auntie Claire. Nagbabasa na siya eh. Game! Handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire. Uy, sinasabi ko sa iyo, Ante. Sinasabi ko sa iyo. Palakpakan natin ulit si Ante. A round of applause para kay Auntie Claire. Di ba? Bigyan natin siyang triple round of applause. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan ang para kay Auntie Claire. Dahil sa kanya, meron tayong negative 15 na net satisfaction rating. Ngayon, pagka sinabi niya na na-appreciate na sambayan ng Pilipino ang pinaggagawa ng administrasyon na to, ang masasagot ko lang sa kanya a round of applause. Di ba? Ganun lang. Ako, binako na sa kanya eh. Ako talaga pinagchichir ko siya pagka binabanatan niya si BP Sara. Pagka binabanatan niya yung mga kalaban sa politika ni Marcos Jr., pinagchichir ko talaga siya. Go, Ante. Go, Ante. Go, Ante. Ganun pa nga ako sa kanya. Behind the scene talagang todo cheer ako dyan. Gusto ko yung ginagawa niya. Di ba? Talagang, Auntie Claire, tuloy-tuloy lang tayo sa pagiging coops. Huwag yung tigilin pagpapakups mo dyan sa PCO. Yan ang ating sandigan para mapaabot natin na negative 30. Ang ultimate goal natin dito, Ante, ha? Negative 80 net satisfaction rating bago bumaba itong si Marcos Jr. sa 2028. Malinaw ba yan, Ante? Negative 80 net satisfaction rating. Yan ang target natin para dito kay Marcos Jr. Go, Ante. Go, Hi, Ante. Yusek. Good afternoon. Go, Ante. Yusek, Senator Marcoleta said Senator or SP Alan Cayetano's presidency is the only takeover without Malacanang's blessing. Your comment po? Ang lahat po na nangyayari sa Senado ay kanila po yung pagdedesisyon. So, wala pong kinalaman ang Pangulo sa kanilang mga pag-change ng leadership. Oo nga pala. Walang kinalaman. Pagka hindi kontrolado ang outcome, walang kinalaman. Pero pagka gigil na gigil sila, makikita yan, merong meeting sa Malacanang. Diba, Ante? Sinasabi ko sa'yo. But Yusek, in September 2025, when SP Soto took over Senator Cheese Escudero, President Marcos said, "I am confident." This time around, is he still confident in the leadership of the Senate? Hindi ko pa po natanong ang Pangulo. May follow-up lang po. Yusek, on another question, BSP Governor Remolona is now among the world's highest paid central bankers as COA report showed that his compensation increased to 52.76 million pesos last year, which is almost 50% increase since his first year in 2023. At sa number po na ito, 21.6 million pesos ay from bonuses. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Sa ngayon po naman po kasi ay meron pong meron tayong salary standardization law. Pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Meron din pong RA 7653 or the New Central Bank Act kung saan po nagkakaroon po sila ng mga policy setting body para po sa BSP na they can establish a structure based on job evaluation studies and wage surveys. So,
Yan po ay ayon naman po sa kanilang charter. Yusek, how about Remolona's statement that a 63 peso depreciation is acceptable if it happens in a measured way po? Ano po ang reaksyon ng Malacanang? Ang BSP po naman ay independent body at sila naman po ay nagtrabaho based and influenced by global factors including shifts in US interest rates, the Middle East conflict, higher oil prices, and market sentiment. So patuloy naman po nagmo-monitor ang BSP patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Davao City Mayor Baste Duterte over the weekend sa isang Rage Coalition rally blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, Yan. he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this? Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila Bakasyon. po yung naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Ano mo gustong trabahuin ni VP Sara? Spare tire nga lang siya. Ipasuhin nyo sa aligang batas. Next administration. What? Talaga siya. Go, ante. Go, Hindi ante. natin sila masisisi kung sila'y bulag Pag-sirnahan si ante. at bingi Go, sa ginagawa ante. ng Pangulo Go, dahil ante. siguro Go, ante. wala sila sa bansa. Go, yan, palakpakan natin. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Yun Ito kasi si Mayor Baste, hindi niya alam yung ayuda. Number 1 dyan yung ayuda. Dahil yan, siya pinamimigay na ayuda. Makikita ang trabaho ng isang Pangulo sa ayudang ipinamimigay niya. Di ba, ante? Go, ante. Go, ante. Go, ante. Palakpakan natin si ate. Matagal-tagal ka hindi nare-react dito sa PH Update. Walang yaka, ha? Daming nakakamisay dito sa totoo lang. Kung ako lang naman, ayaw na kitang makita dito, eh. Pero, wala akong choice, eh. Kailangan kong ipakita sa sambayan ng Pilipino ang kinang ng iyong husay bilang tagapagsalita ng Malacanang. Yun naman ang akin dito. Ang akin lang naman maibulala sa sambayan ng Pilipino kung gaano kagaling ang tagapagsalita nitong si Marcos Jr. Ganun lang naman tayo dito. Walang personalan. Diba? Walang personalan. Anti-clear lang. So patungkol po, sabi, dumami po. Again, bumalik ang? Ang criminality, ang drugs and corruption. Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, illegal drugs na nahuhuli sa Davao City? Yan. Yan. Gusto ko yan. Anti-clear, banatan mo yung Davao City. Sige na, banatan mo. Ito po, I like it po like nito. that. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na Yan. halagang 15.6 million shabu Agoy! mismo sa Davao City Davao Operation. City. Ayan. Yan Hindi gusto po ba ko. sakop niya ito? Yan. Sakop mo yan, Mayor Baste. Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung Ayan. naging epektibo po yung sinasabi nilang Yun. war? Yan ang nakakapagpataas. Yan trust satisfaction. Di ba binato siya ni Mayor Baste? Di ba? Bumalik ang droga. Ang sagot dyan, tignan mo ang Davao. Okay. Yan ang sagot ng Malacanang. Pero ang gustong makita ng ating mga kababayan, dapat tumahimik yung mga kalsada. Dapat magmahal ang presyo ng illegal na droga. Dapat maraming pumulakdang mga pusher. Yun ang magiging dahilan para dapat tumaas ang net satisfaction rating nitong si Auntie Claire. Pero dyan sa ginagawa niyang pagsagot kay Mayor Baste, dyan na tayo aabot sa negative 80. Kaya lagi kong pinapalakpakan niya si Auntie. Go, Auntie. Go, Auntie. Go, Auntie. Ganyan ho kasi yan. On drugs. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat Yan. ang ating mga law enforcement. Wala tayong EJK kaya parang bawang at sibuyas na lang ang illegal na droga ngayong mga panahon na to. Di ba, Ante? Sabi ko Para sa'yo, po Ante. masawata ang illegal na droga. Salamat, At Ante. patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon,
Patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Sino yun? Sino ba? Kurap at nagnakaw. Sino yung nasa dahig? Alam ko nasa Japan. Si Marcos Jr. nasa labas. Dahig, sino yun? Hindi ko lalo yung nagnakaw na yun. Palakpakan natin si Auntie Claire. Go, Ante. Balita. Sequence of event. Ayan. Bago ho yung pagsasalita na ni Ante, hindi pa lumalabas yung negative 15. Ngayon ho, meron ho siyang bagong press con. Pero hindi pa natin to sasalansanin, okay? Hindi pa natin yan sasalansanin. Dito yung kanyang demeanor, yung kanyang body language, nag-iba na. Hindi na ho siya kasing angas dito sa press con niya na to. Anong dahilan? Dahil yan sa negative 15, approved net trust net satisfaction rating. Go, Ante. Go, Ante. Di ba? Kaya lang naman Isa pa tayo. pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment? Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga Hindi nila mararamdaman, Ante, kasi alam mo naman, ha? O base doon sa mga mga nag-expose ng flood control scandal. Maging yung mga taga-media ay nakatanggap ng malita. Okay? Hindi necessary na mararamdaman yan ng mga taga-media. Paano nila mararamdaman? Isa sila sa mga tumanggap. Natural, lahat ng naratibo ng mga administration ay aayunan nila. Kasi isa sila sa merong bahid ng uling. Isa sila sa pumasok sa kusina na naulingan. Di ba? Yan ang problema natin dyan. Tayo dito, malakas tayong bumira kasi hindi tayo naulingan at hindi tayo magpapauling. Anak ng toko, sa inyo na yan. Di ba? Sa inyo na yung mali-maleta nyo na yan. Bigay nyo kay Auntie Claire kung gusto niya, ako ayoko yan. May bahid ho ng dugo yung pera na yan. Kaya para dito sa mga Talyanista and Saymada vlogger, yan, tinatanggap yung pera na yan. Masaya ba kayo? Yan pinapakain sa mga mahal nyo sa buhay? Galing sa maleta? Na alam nyo naman, dapat yung mga pera na yan pinampatayo ng mga maaayos, Hindi lang pinagpatayo kasi meron naman pinatayo pero substandard. Maaayos na infrastruktura para mapigilan ang pagragasa ng baha pagkapanahon ng tag-ulan, pagpanahon ng mga bagyo. Alam nyo ba yon? Alam nyo yung kaso nagmamaang-maangan nga kayo kasi mga matatakaw kayo sa pera. Di ba? Yun. Naku, kung tinanggap lang ho natin, baka anak ng Petrang Garapata. 6-figure ho yan. Hindi ho tayo ganun eh. Hindi pwede yan. Manahimik ka lang. May katsing ka na. Pambihira o. Pero itong mga to, talagang kukunin nila. Sisimutin nila. Mga walang prinsipyo eh. Mga patay gutom. Kumikita naman kayo sa mga nyo. Kung talagang mahal nyo si Marcos, hindi ko kini-question yun. Yung prinsipyo nyo. Pero base sa mga naglalabas ang mga balita, mga usap-usapan sa parang na kayo ay tumatanggap ng pera di umano dito sa administrasyon na to. Yun ang problema natin dito. Di ba? Yung mga Ensaymada at Talyanista vlogger. Yan ang problema nyo dyan. Kung gusto nyong suportahan si Marcos Jr., kung talagang mahal na mahal nyo yung pagnanakaw na nangyayari sa administrasyon, by all means, suportahan nyo. Pero kung meron na lumalabas na bali-balita na talagang matindi ang bigayan, mausapan na yan. Hindi na prinsipyo yan. Di ba? marcha na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yeah. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Iyan. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Ano to pambubuisit ba? Parang iniisip ni Auntie Claire, ang kausap niya ay puro DDS lang. Di ba?
Kaya ang negative 15 to, ang utak kasi ni Auntie Claire, sinasagot niya lang yung mga nagsasalita laban sa administrasyon. Pero hindi niya pinapaliwanagan yung mga kababayan natin na wala namang pakialam sa politika. Ang concern lang nila ay makalakad ng tahimik tuwing gabi sa kalsada. Hindi yun ina-address ni Auntie. Hindi ko alam, siya nagpatuwa. Halika rito, seminar kita, walang yaka Auntie Claire. Dituruan kita ng communication. Magsi-seminar kita ng 2 araw, sigurado paglabas mo kay PH update. Nakanto ko DDS ka na. Halika rito, doktrinahan kita, walang yaka para may mama. Auntie Claire, ka dito. Joke lang. Ang pigon. Kasi follow up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaction natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya at kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City. Sabi niya, pamumuliti lang daw ito. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin naman po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. An additional 146.21 million pesos came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Program. So, hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Ito po, Yusek, from 2023 to 2026 po, ano? Inaalagaan. Inaalagaan daw ang Davao City. Pambihira ka lang yaka, Auntie Claire. Gusto nyo nga ipasok yung mga nag-rallies dyan para lahat ng negosya ng mga Duterte mawala eh. Di ba? Yung, ang tawag dito, yung ipaisip sa mga taga Davao wala yan. Mga negosya ni Digong, wala yan. Di ba? Ganon yung plano noong election ipasok yung mga nag-rallies Di ba? Buti na lang yung mga taga Davao talagang hindi magigiba pagdating sa pagsuporta sa mga Duterte. Ito talagang si Ante, oo. Po, Yusek. Ayun si Ante, ha? Follow-up question mula kay Chris Jose Remate. Ma'am, follow-up lang po yung kay Tina Maralit. Yun po sa mga sinabi po ni Mayor Baste, paano nyo po siya i-describe? Lalo na po alam natin na marami pa rin pong supporters ang mga Duterte. And ma'am, kung ano po yung mga sinasabi niya, may balak po ba na kasuhan? Yan. Or Kaso. hayaan na lang ang isang Mayor Duterte na magsalita against kay Presidente po? Kasuhan. NBI po, PNP, Trabaho ni Matibag nga pala, sorry. Matibag, pasok. kung may nilalabag na batas, kung may kasinungalingang ibinibigkas Yan. para magulo ang bayan, Yan. sila na po ang dapat na mag-imbestiga rito. Yan. Ang mga binabanggit ni Mayor Baste
Alam po natin na ito'y walang katotohanan. Walang Ito katotohanan. ay pawang paninira lamang. At Paninira yan lamang. ang gusto niyang i-amplify sa kanya mga kaalyado para palabasin na ang Pangulo ay walang ginagawa. Pero yan po ay taliwas sa katotohanan. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Annalise Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa July 6, sisimula na po ng Senate Impeachment Court ang trial laban kay BP Sara. Naniniwala po ba ang Malacanang na sapat ang mga ebidensyang naiharap sa ngayon laban kay BP Sara upang mabigyang katwiran ang impeachment sa harap ng Senado? Ang Malacanang, ang Palasyo at ang Pangulo ay hindi po magbibigay na anumang prejudgment. Ang mga ebidensya ay dapat na maisiwalat ng buo kapag ka nagkaroon na po ng impeachment trial. At tao na po ang maghuhusga, maliban po of course sa mga senator judges. Sila na po ang maghuhusga kung ano po ang nilalaman ng mga ebidensya at kung dapat bang managot ang isang vice-presidente sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Follow up lang din, Yusek. Kung may lumabas po na bagong ebidensya sa pagdinig ng Senado na mag-uugnay din po sa ibang mga opisyal ng pamahalaan, susuportahan po ba ito ng Palasyo ang malawak na investigasyon, anuman ang kanilang partidong, pampolitika o kaalyado man ng gobyerno? Isa sa itinataguyod ng administrasyon na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay managot ang dapat na managot. Hindi po tutulugan kung may mga nangyari na pagtulog sa pagpapanagot ng mga sangkot sa mga nakaraang administrasyon, hindi po yan ang gagawin ng administrasyon na ito. Sinimulan niya pong magpaimbestiga ng tungkol sa korupsyon, dapat po ay magtuloy-tuloy po ito. Kahit na matapos ang kanyang termino, sana magtuloy-tuloy at yung dapat na managot ay hindi mapakawalan. Hindi makakawala si Marcos Jr. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Okay. Kung yun ang kinababagabag mo at yun ang dahilan kung bakit di ka nakakatulog na mahimbing gabi, na kung sakaling matapos ang administrasyon ni Marcos Jr. ay makawala yung mga nagnakaw ng trilyon sa kaban ng sambayanan, huwag kang mag-alala, ante. Ha? Hindi makakawala yung amo mo yan. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Kaya ayokong ginagawa na reaction video to si Ate Claire. Undersecretary, first about po dun sa sinabi ng NBI over the weekend that they expect more ICC warrants of arrest to be released soon. Ano po yung magiging directive o stance ng Malacanang once na ma-release na itong mga karagdagang warrants of arrest, presumably against yung other co-perpetrators ng dating Pangulo? Ang pagsasabi po na maaari magkaroon pa ng pag-issue ng warrants of arrest ay expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. Pero sa ngayon ay wala pong naibibigay na anumang impormasyon kung may paparating. Kung ano man ang stance ng gobyerno sa ngayon, ganun pa rin po ang ipapatupad. Yung isa po kasing co-perpetrator, Senator Bongo, is also a sitting senator. This time around, based on the experience that we've had earlier this month, dapat po bang mag-step back ulit yung NBI kung sakaling ilalagay po ulit ng Senado si Senator Bongo under protective custody, similar nung ginawa nila kay Senator De La Rosa? Sa ngayon, hindi po natin masasagot. We do not want to speculate on that matter. Kapag lumabas na po siguro ang warrant of arrest kay Senator Bongo. Ano na lang po yung ibang mechanisms in place to make sure na hindi na po mauulit yung nangyari last week or earlier this month na medyo naging magulo yung sitwasyon sa Senado? Actually, hindi naman siya magulo kung walang nagpagulo. Well, anyway, kung ano po ang mandato ng DOJ at nang naaayon sa batas, yun lamang po at walang iba-violate na rules ang ating gobyerno. Ma'am, on a slightly different topic, kakapasok lang po kasi nung balita just a few hours ago, si Dr. Tony Leachon filed plunder technical malversation raps against Executive Secretary Ralph Recto. I understand also DOJ Secretary Vida and also former Budget Secretary Toledo. Ano po yung comment ng Palasyo dito sa kaso wherein Dr. Leachon questions the diversion of 167 billion in PhilHealth funds? Lahat naman ng tao ay may karapatan na magsampa ng kaso. Ang tanong na lamang dyan ay ito ba ay mananalo o ito ba ay madidismiss?
So, hintayin na lang po natin. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magpa-follow up lang ako kung meron na po kayang schedule yung next LEDAC meeting. And confident pa rin po ba kayong Malacanang na mapapasa yung 21 priority bills by June as targeted by President Marcos? Ipagpaumanhin, Sam, hindi pa po tayo nabibigyan ng anong detalye kung anong schedule ng LEDAC meeting. Pero kung ang tinatanong mo ay kung maayos pa ba o magiging ayon sa priority bills ng Pangulo, sa Pangulo po ay wala po tayong issue. Wala po tayong issue dahil kung anong nais ng Pangulo para sa taong bayan, yan po ang nais niyang mangyari. Pero hindi po natin masasagot. Nakikijam ka na ba, ante? Ba't ang gulo na ng ano mo, ng yung mga sinasabi mo, naguguluhan na ako, ha? Hanggang saan ang kakayahan ng sinabi sa Pambihirang yan, oo. Bali, ang Senate po ba yung may issue na tinutukoy po nila? Sila naman po yung merong issue sa ngayon. Sa Pangulo po, kung sino man po ang leader po dyan, basta po ang gagawing trabaho ay para sa bayan at sa taong bayan, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na makipag-ugnayan sa kanila. So, hindi po sa Pangulo ang may problema or may issue. On another topic, ma'am, mamaya po makikipag-meet si Pangulo regarding sa El Nino, effects ng El Nino. Ano po kaya yung mga expected na pag-uusapan during po that meeting? Of course, yung mga plano. Dahil alam naman natin anong epekto ng El Nino. But definitely, yung detalye niyan, ibibigay ko po sa inyo sa susunod na briefing. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong mula kay Chloe Hufana, Business World. Good afternoon, Yusek. DBCC, econ managers are here in the palace right now. May we know po kung ano agenda nila with the president? Again. Econ managers are present. Tuloy mo na, huwag nang ikon-ikon. Wala, mamali mong mga Pilipino, di naiintindihan yung ikon-ikon. Economic manager, ang hindi lang salita. Dahil yung mga talaga na to, mga Here in the ikon-ikon. palace right now. Sarap mong kulayan ng itim mong buhok. Sarap kulayan ng buhok mo ate. Ng itim. Ikon-ikon. Magkakaroon po kasi ng meeting mamaya Ikon-ikon. with the BSP. May we know po ano agenda nila? Of course, pag-uusapan ang mga nangyayari sa ating kabaligiran. Mga issue about inflation, about economy. So, pag-uusapan po yan. Follow up na lang po dun sa peso kanina about Governor Remolona's statement na a 63.50 peso to $1 could be acceptable. Earlier this year, ma'am, sabi natin na 60 pesos is already, ayaw natin umabot ng 60, pero ngayon nasa hovering around 62 na. Does the palace echo, ma'am, yung sentiment ng BSP na 63.50 could still be tolerable? Okay, ang economic team po kasi at ang BSP po ay natrabaho in sync, no? In maintaining microeconomic stability and safeguarding the purchasing power of the Filipinos. So lahat po ay dapat na gawin. Sa lahat na makakaya ay dapat na gawin para mapigilan, di ba? Ang pagbaba ng value ng peso. Dahil alam naman natin kung anong kinakaharap natin. Hindi lang ito lokal na problema, kundi kumakaharap tayo sa isang global oil prices. Maliban pa po sa mga panggugulo ng ibang mga grupo sa ating gobyerno. So, Importante yung negative 15. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang paghihirap ni Auntie Claire dito sa video na to dahil kita nyo naman hirap na ho talaga siya na sagutin, dipensyahan ng mga kabulbala ng kanyang amo na ngayon ay naglalakwat siya sa Japan. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Pambihira niya.